Noong 2023, may isang pahayag na halos binalewala ng marami. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Diretsahan kasing sinabi ni Sara Duterte na may mga tao umanong may kontrol sa budget ng Pilipinas. At pinangalanan niya sina Zaldico at Martin Romualdez. Sa panahong yon, ang tingin ng karamihan, ingay lang ng politika, bangayan sa loob, walang bigat. Pero ang problema sa mga ganitong pahayag, minsan hindi agad tumatama. Minsan, kailangan muna ng panahon bago mo makita kung may katotohanan. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang dito sa munting channel natin, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at paki-like na rin ang videong ito. Maraming salamat. Let's go! Fast forward sa 2025, biglang sumabog ang usapin sa flood control. Hindi ito maliit na issue. Bilyon-bilyong piso ang pinag-uusapan. Pera ng bayan, buwis ng tao. Taon-taon may budget. Taon-taon may proyekto sa papel. Pero sa realidad, baha pa rin. Parehong eksena. Parehong hirap. Dito na nagsimulang magising ang publiko. Kasi hindi na ito simpleng reklamo. Hindi na ito isolated case. Kapag may proyekto ka na paulit-ulit pinopondohan pero walang nakikitang epekto, automatic may tanong, saan napunta ang pera? At habang umiinit ang usapan, may isang bagay na hindi maikakaila. Parehong pangalan ang lumilitaw sa diskusyon. Parehong pangalan ang nadadawit. Parehong pangalan ang binabanggit ng iba't ibang tao. Kaya ngayon, hindi na maiiwasan ang tanong, nagkataon lang ba lahat? Real talk, mahirap nang paniwalaan na puro coincidence lang. Kasi kung isang beses lang lumabas ang pangalan, pwede mong sabihin tsamba. Kung dalawa, pwede pa. Pero kung paulit-ulit, sa iba't ibang pagkakataon, sa iba't ibang issue na umiikot sa pera, ibang usapan na yon. Dito na pumapasok ang konsepto ng pattern. Hindi mo kailangan ng technical analysis para makita yan. Kahit ordinaryong tao, mararamdaman na may hindi tama. Kapag pareho ang pangalan sa usapin ng budget control, tapos pareho ulit sa issue ng pondo ng flood control, natural lang na pagdikitin mo. At dito nagiging mabigat ang dating ng sinabi ni Sara Duterte noong 2023. Kasi kung wala talagang basehan, bakit parang tumutugma sa mga nangyayari ngayon? Bakit sa isang napakalaking issue, pareho pa rin ang mga pangalang lumulutang? Bakit parang umiikot lang sa iisang grupo ang kontrol sa pondo? Ito na yung punto na hindi mo na pwedeng i-dismiss bilang simpleng politika. Kasi ang epekto ramdam sa baba. Kapag bumaha, hindi politiko ang unang naaapektuhan, kundi ordinaryong Pilipino. Bahay ang nalulubog, negosyo ang nawawala, buhay ang nalalagay sa peligro. Kaya kapag narinig ng tao na may bilyon para sa flood control pero wala silang nakikitang pagbabago, hindi na sila basta naniniwala sa paliwanag. At kapag pinagsama mo yan sa mga pangalan na paulit-ulit na lumalabas, doon na nabubuo ang mas malaking kwento sa isip ng publiko. Hindi man opisyal, hindi man nakasulat sa papel, pero sapat para magdulot ng matinding duda. At yan ang pinakadelikado sa lahat. Kasi kapag ang duda ng tao naging paniniwala, mahirap na yan baliktarin. Kahit anong paliwanag ang ibigay, kahit anong press release pa yan, kung hindi tumutugma sa nakikita ng tao sa realidad, hindi na sila maniniwala. Ngayon, ang tanong hindi lang kung sino ang tama o mali. Ang mas malaking tanong, bakit parang walang malinaw na sagot? Bakit may bilyon-bilyong pondo pero paulit-ulit ang problema? Bakit pareho ang mga pangalang nadadawit? Pero walang konkretong paliwanag na direktang sumasagot sa duda ng publiko. Kasi hanggat walang malinaw na sagot, hindi matatapos ang usapan. Sa totoo lang, hindi na kailangan ng kahit sinong influencer o politiko para buhayin ang issue na to. Ang mismong realidad na ang gumagawa ng ingay. Ang mismong karanasan ng tao ang nagpapatibay ng tanong. At habang tumatagal na walang malinaw na resolusyon,
lalo lang lalalim ang hinala. Sa huli, simple lang ang gusto marinig ng tao. Nasaan ang pera at sino ang mananagot? Pero hanggat hindi yan nasasagot ng diretsyo, mananatiling bukas ang isyu at mananatiling buhay ang duda na nagsimula pa noong 2023